yung dalawang bilyar, no? Ito, ang galing, no? Congratulations pala, no, kay Camille Villar, bagong senador, siya yung head ng Environment Committee. Tapos, yung kanyang kapatid, si Kuya, Public Works. Uli. Saan kuweba ka ba nakatira? Hindi mo ba alam na mga committee chairmanship pwedeng manahin? Ayun, minana ng anak. Ganun ba yun? Environment. Kasi sa dati yun eh. Ganun ba yun? Namamana ba yun? Hindi, tapos, sorry parang Public Works, di ba? Minana yan ni Bong Revilla kay senior. Tama. So dapat, ikaw naman, hindi ko alam kung saan ka lang galing. Saan kuweba ka nakatira. No? Napakasimple ko kasi mag-isip eh. Ako, hindi ako nag-ascribe ng ill motive eh. Kahit anong mali siya. Wala talaga akong ganun sa isip ko. Lumaki ka naman sa U-Belt, ba't kanya ka mag-isip? Dapat alam mo yung ways of the world. Siguro hindi ka tumatambay sa Pinobal tsaka sa Dapitan. Hindi, siguro ganun kami mga tanga. Hindi pa naman lalo pag ginagawa akong tanga lalo ako nagiging tanga. Hindi pa naman ako papunta ron. Pero may possibility. Yung mga sinasabi mo. May posibilidad. Pero, pagkatapos niyang manahin, walang conflict of interest dyan. Wala. Dahil yung mga Villar, sila yung may-ari ng Vistalan. Di ba? At kung ano-ano pang mga company na involved sa land conversion ng rich agricultural lands. Diba? Sila yung may-ari ng Agustin Gold Mining. Nagmimina sila. Sila rin ang may-ari ng nag-iisa na copper smeltering company sa buong Pilipinas. Diba? Napaka-consistent na ikaw yung mag-head ng Environment Committee. Dahil kailangan gwardiyahan ng kalikasan. Diba? Kaya saktong-sakto yung committee na yon para kay Camille. Tama naman. Pwede bang dagdagan ko pa yung pagtatanggol? Kasi dito sa episode na to, pagtatanggol natin yung mga ganyang desisyon, di ba? Kung galing ka ron sa larangan na yun, talagang eksperto ka, no? Talagang mapoprotektahan mo yung interes. Sobra. Ng taong bayan, ha? Oo. Alam mo kung ano yung dapat mali. Alam mo yung dapat hindi gawin. Di ba? Kung ilalagay mo dyan, yung mga katulad mo, na do-gooder, bleeding heart, ano mangyayari dyan sa committee na yan? Hindi mo alam kung paano winawasak ang kalikasan ng mga malalaking company, no? Malalaking kumpanya. No? Hindi mo alam eh. At least si Camille, alam. May first-hand knowledge siya. No? Meron silang mining company, meron silang Vistaland, no? Meron silang copper smeltering company. So, napakataas ng kanyang learning curve. Sorry ang alam ko lang kasi yung coffee project eh. Hindi pa natin pinag-uusapan yan yung Prime Water kay Kanya kay Chairman ng Public Works. Ganun ba? Teka, sino ba uli yung Public Works? Si Mark Villar. Yung kapatid, Oo. Di ba dati siyang Secretary ng Public Works and Highways? Oo. Anong masama doon? Public Works and Highways ang luwa. Ganon. Tapos binanata ng presidente yung hindi naman niya binanggit, yung Prime Water. Binanata niya yung tubig na hindi nakakaabot sa gripo. Yun na yung Tapos yung cameraman talagang pinansa kanya, no, kay Camille Villar. Hindi mo tuloy maipintay mo ka, parang nalugi. Tama. Yung luwa na sabi ni PBBM ay kailangan investigahan yan. Di ba? Dapat investigahan ng luwa yan. Under ni Secretary Mark Villar ng DPWH yung luwa. At yung luwa ay nagbigay ng permiso na magkaroon ng mahigit 100 kontrata ang Prime Water sa 100 water districts. Ano naman? Kaya nga, kailangan niya lang katulad ng kanyang kapatid, meron siyang mataas na learning curve. Ano yung mga dapat hindi gawin? Pero naniniwala talaga ako na itinalaga sila dyan in good faith. Hindi nila ginusto yan. Oo, agree ako ron. Ayun lang dapat yung sinabi ni PBBM dun sa mga may hawak ng flood control projects. Mahiya naman kayo. Dapat sinabi na dito sa mga karamihan sa mga chairman ng mga committee sa Senado. Ganun ba? Hindi ko sigurado kung mahihiya sila. Pero masyado yatang mataas. Dapat inulit na dyan. Hindi, ang problema,
Ewan ko, hindi ako naniniwala sa ganun, parang masyado mataas expectation para mahiya yung mga politiko, no? Ang dami nga nagpalakpakan tumayo pa eh. Oh, nahiya ba yun? Sabagay, karamihan ng tumayo tsaka pumalakpak, may mga flood control projects. Oh. Ganun ba? Involved pala sila ron? Mukhang kailangan ko na talaga matuto. Panoorin natin dito kung gusto mo. Inulit-ulit ko eh. Sabi ko, ipokrito. Naubos yung pagtuturo ko eh. Ang dami. Saan ka na namang kuweba nakatira? Sino bang hindi hipokrito na politiko? Di ba nung bago guhutin ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, sabi niya, bigyan mo ako ng 10 na matitinong tao. O bigyan mo ako ng 10 na hindi hipokrito. Saan ba? Sa House o sa Senate? Bago ko wasakin ang Sodom at Gomorrah, bigyan mo ako 10. 10 lang. Saan nga? Sa Senate o sa House? Pareho. Pagsama mo na. Pagdadasal ko muna sandali Lord, wala akong maisip eh. Yeah. Wasakin na yan. Durugin Lord, na. di abot ng 10 eh. Durugin na. Simulan na yung sinisigaw ni Smiling Assassin na electoral revolution. Grabe kayo makabanat. Grabe kayo, no? Grabe. Ito. Si bagong senador to, no? Si ito abogado to, no? Wala namang problema sa kanyang competence. 'Di ba? Napakagaling niyan eh. Si Senator Mark Coleta. Ayan. Siya yung head ng powerful Blue Ribbon Committee. The best. Tingin ko naman ay iimbestigahan niya dyan yung Parmalee. Bilyon-bilyon yun. Tingin ko iimbestigahan niya yun. Tingin ko iimbestigahan niya yung laptop scandal sa DepEd nung panahon nila. Tingin ko ay iimbestigahan niya yung bilyon-bilyon na mga gamot. Ang lakas ng tricycle sa background. Bilyon-bilyon gamot na binili bago mag-expire. Tapos binaon sa lupa. Tingin ko ang dami niyang iimbestigahan. Dahil magaling yan eh. Iimbestigahan niya yung confidential at intelligence fund na nung congressman siya, dinipensahan niya. Pero tagal na yun eh. Ilang buwan na yun eh. Diba? Ngayon naman siguro, iimbestigahan na niya dahil Blue Ribbon na siya. Kaya, bigyan mo siya ng benefit of the doubt. Nilagay siya dyan eh. Ni Senate President Boy Kilay Cheese. Nilagay siya dyan. At si Cheese ay kaalyado ng Presidente at saka ng First Lady. Kaalyado siya. So, maniwala ka na nilagay siya dyan para hindi banata ng gobyerno. Diba? Oh. Bakit hindi man ako kailangan kumbinsihin eh. Talagang paniwalang-paniwala ako. Hindi ito magiging nightmare para sa Marcos administration. Hindi ito dapat katakutan ng Marcos administration. Hindi naman yan magiging threat sa kanila pag nagpa-imbestiga yan. Panyan, very fair yan. Lalo kakampanya nila si Cheese, di ba? Oh. Tama. Si Cheese naman, allegedly, 142 billion lang naman ang insertion. No? Ilan ba yung budget? More than 6 trillion. O ano ba naman yung 142 billion? Maliit lang yon, no? Dapat tignan mo yung forest. Tignan mo kasi yung mga trees eh. Tignan mo yung kabuuan ng gubat. At sino mga nasa gubat? Mga ulupong. Wala naman ako naisip pa hiwati. Okay, committee ni Kwan, ni Presidential Sister. Foreign Affairs Committee. Dati na siya rin eh. Ng China. Di ba? Yung defendant ng China. Yung bumabatiko sa International Criminal Court. No? Na-rewardan siya nung dati niya committee. Foreign Affairs Committee. Tama lang. Parapat dapat siya ron. Approve. Di ba? Tsaka dapat isulong talaga yung batas para hindi na maulit yung ginawa nila. Nakalunos-lunos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Correct.
No? Na sabi nga ni Chairman ng Committee on Human Rights, Alan Peter, ay dapat ipaglaban. One violation of human rights is one too many. Oh, kaya mo yun? Oo. Kaya mo yun? Ilang libo ba yung pinatay sa drug war na pinagtanggol niya? Ikaw naman, non-sequitur yun eh. Sorry. Doesn't follow. Sorry. Hindi kami naturuan ng logic. Sorry po. Oo. Ang sinasabi niya, no, one violation of human rights. The human rights of Digong is one too many. No? Ano ba naman baka yung wala namang kinalaman yun doon sa kanyang premise eh. Akala ko pa naman nag-logic ka sa UST. Sorry, bobo lang po. No? Hindi kami naturuan ng filosofiya, yung basic philosophy. Wala kaming ganun eh. Tanga lang. Tensya na po. Bobo lang. Sorry, hindi ko na-realize na yung human rights ng isang Rodrigo Duterte katumpas siguro mga 20,000, no? Of course. Okay. Sorry po. Oo. Violation of one human rights. Right pala. One human right. Ni Digong is one too many. Ulit-ulitin ko yan. Pag binabatikos si Senator Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter.